Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako po, ito ang matindi. Mga kaibigan, Robin Padilla gustong paimbestigahan sa Senado. Ito nga pagsilbi ng warrant of arrest dito ho kay Kibuloy dahil hindi daw po tama. Mga kaibigan, ha? Ay, bakit hindi ho pa diretsahin, Robin Padilla, na ayaw mong ipahuli, ayaw mong iparisto itong iyong kaibigan, itong iyong pinagkakautangan na loob na si Kibuloy? Naku po, tama po ba ito? Mga mahal kong taga-subaybay, payag po ba kayo na imbestigahan sa Senado ni Robin Padilla itong pag-aristo na hindi daw po tama ayon kay Robin Padilla? Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan muna. Huwag po natin palakpakan yan si Robin Padilla. Ito ay talagang matindi. Alam mo, Robin Padilla, kami po ay hindi ganon katalino na tao. Kaunti lang po ang aming kaalaman. But kahit ganon po kaunti ang aming kaalaman, ay intindi po namin at unawa ang iyong mga kalukuhan, ang mga galawan diyan po sa Senado na hindi kapaki-pakinabang. Itatak mo sa kukuti mo. Kung naniniwala ka sa sarili mo, ay sarili mo lang ang paniwalaan mo. At siyempre maniniwala sa iyo ang tagasunod ni Kibuloy, ang taga-suporta ni Digong, dahil yan po ay kampi lahat kay Kibuloy, kampi lahat sa ikangapoy hindi tama na pinagagagawa ni Kibuloy at hindi tama na pinagagagawa mo. Para sa lubos niyo pong maunawaan, mga kaibigan, samahan niyo po ako na panoorin, pakinggan, basahin ito pong artikulo buhat po dito sa 1PH. Ito ang sinasaad. Gustong paimbestigahan ni Robin Padilla sa Senado ang umano'y unnecessary and excessive force ng PNP sa nakaraang tangkang paghain ng arrest warrant kay Apollo Kibuloy sa ari-ariya ng Kingdom of Jesus Christ, KOGC, sa Davao City noong June 10, 2024. Anak ng tinapa, anak ng katakot-takot. Ilang taon pa tayong magtitiis dito kay Robin Padilla dahil ilang taon pa rin po ito magsisilbi ng kalukuhan sa Republika ng Pilipinas. Alam nyo, hindi ko alam kung ano ang takbo ng utak nito si Robin Padilla. Dahil nung mga panahon sa bagay, wag na po natin pag-usapan itong panahon ng kampanya. Dahil tinama po ito dahil hindi sa pagkatao ni Robin. Tinama po ito dahil sa takbo ng pampubudol, sa takbo ng tima ng style ng politiko ni Digong. Hindi po ito tinama sa pagkatao bilang Robin Padilla. Alam ko, saka natin talakayin yan. Alam ko po nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Malabnaw, walang pinaglalaban. Dito na naman sa paiimbestigahan niya tungkol sa pag-aresto kay Kibuloy. Over daw, lumalabas na naman dito na overkill. Unnecessary in excessive force. Inano ba yung kaibigan mo? Ano ang iniiyak mo dito, Robin Padilla? Kahit ano pa ang sabihin mo dito, sinasabi ko sa iyo, nag-aaksaya ka lang ng iyong laway. Imbis na gugulin mo ang natitira pa na pagsilbi bilang senador sa Republika ng Pilipinas
gugulin mo sa kapaki-pakinabang. Gugulin mo sa interest ng taong bayan. Ay hindi ginugugol mo, nagsisilbi ka sa kay Kibuloy ho, kay Digong. Hindi ka nagsisilbi dito sa Republika ng Pilipinas. Mantakin mo, nagawa mong ipagtanggol si Kibuloy noong una hanggang ngayon. Na hindi ka nahihiya sa iyong kinaupuan. Yan ang kapalang apog mo. Taong bayan ang nagpapasweldo sa iyo sa pamamagitan ng buwis. But ang supli mo ay mapait. Ang tingin mo sa taong bayan na isang basura. Ang tingin mo sa iyong kaibigan na si Kibuloy ay ginto. Bakit po natin nasabi mga kaibigan? Kahit gaano man kamali, kahit anong gawin na pagkakamali nitong si Kibuloy, hindi po yan iiwan ni Robin Padilla, mga kaibigan. Kahit ano pang gawin ni Kibuloy, harap-harapan na matibay na ebidensya, kahit pasukdulan na ika nga po'y nando na sa rurok ng tagumpay na mahatulan siya ng beyond reasonable guilty sa kaso na kanyang kinakaharap. Ang tingin po dito ni Robin Padilla ay isang ginto, isang santo. Ganyan po mga kaibigan. Nandahil po sa utang na loob. Ganyan din po. Hindi niya rin iiwan si Digong. Dahil ang tingin din po niya dito kay Digong ay isang ginto. Kahit ano pang gawin ng kasalanan at hindi maganda ni Digong, pilit pa rin ni Robin Padilla na ika nga po itatama. Sa bagay, hindi mo naman nalaman tama at mali Robin Padilla. Dahil kung alam mo ang tama at mali, dasin sana hindi mo nagagawang ipagtanggol sa ngayon itong si Kibuloy. Masakit, Robin, sa taong bayan na nakikita ka na pinagsisilbihan mo si Kibuloy hanggang ngayon. Akala ko namin nagbago ka na. Hindi pala. Masakit sa nagbigay sa iyo ng buto na ang tingin mo ay basura, hindi mo pinakikinggan ang hinaing ng taong bayan. Bagkos ang pinakikinggan mo itong hinaing ni Kibuloy na ipagtanggol siya kasama ang kanyang mga tagasunod, at nang sa ganon, kayo ay gumagawa ng himala na sa palagay nyo, kaya nyong iligtas sa pag-aresto ang iyong kaibigan na si Kibuloy. Tandaan mo yan, Robin Padilla. Ang lakas ng apog mo Nagawa mong maliin. Nagawa mong lihisin ng isyo. Tungkol dito na nananawagan ka na kailangang imbestigahan sa Senado itong hindi patas, hindi makatao sa palagay mo. Marahas. Ginaya mo lang si Digong kasi yung kay Digong sinasabi niya overkill. Itong dating presidente, itong vice presidente sabi niya marahas, hindi makatao. Ginagaya mo lang sila di ba? But anyway, alam ko naman sama-sama kayo tagapagtanggulan ni Kibuloy. Walang sustansya itong mga sinasabi mo dito. Ano ang argumento mo dito? Wala Nandahil lang sa pagkakaibigan nyo ni Kibuloy. Gumagawa ka kahit makompromiso ang pwesto mo sa gobyerno bilang isang senador ay kinukompromiso mo bilang pagbayad utang dito kay Kibuloy. Kasi tinatanim mo sa iyong puso at isipan, hindi ka magiging senador kung wala si Digong. Yan ang totoo. Kung wala si Kibuloy. Padaan lang kaunti mga kaibigan.
Kaya nagkakaganito si Robin Padilla, una, utang na loob. Hindi ho ito magiging senador kung wala po si dating Presidente Digong. Binigyan po ito ng absolute pardon, mga kaibigan, ni dating Presidente Digong. Dahil ito po nung makulong, kasama po sa beyond reasonable doubt guilty sa kaso ng illegal possession of firearms, ay hindi na siya pwedeng kumandidato. Hindi na po siya pwedeng humangad ng senador. Ano man posisyon sa gobyerno, hindi po siya pwede. At hindi po siya pwede mag-travel any country. Yan po ang nakasad doon sa kanyang kasama sa kanyang sentensya na nakulong po diyan sa Bilibid Prison. Absolute pardon. Lahat po yan, pinawalang visa ni dating Presidente Digong. At binawi ho, binigyan po siya ng absolute pardon. Pwede na siyang kumandidato. Pwede na siyang mag-travel sa ibang bansa. Lahat po yan ay sa kamay nagdaan ni Digong. Lahat nagkaroon po siya ng kalayaan, kumandidato, mag-travel. That's why ngayon po, kahit posisyon niya sa gobyerno, pambayad utang ho ni Robin Padilla. At ganun din ho, kay Kibuloy na siya ay kumandidato. Lahat ay binigay sa kanya ni Kibuloy. Buto ng kanyang mga tagasunod, helicopter. Lahat binigay po sa kanya. That's why hanggang ngayon po, ipagtatanggol niya si Kibuloy. Dapat po ba mga kaibigan yun? Hindi. Maraming utang na loob. Ang paraan para magbayad. Ba't wag pong gamitin ang posisyon sa gobyerno? Mga kaibigan, alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Mga kaibigan, ganyan ba ang pinapasweldo ng taong bayan na mapait, malupit ang supli sa atin, basura ang tingin, at ginto ang tingin kay Digong at kay Kibuloy. Kaya't nagagawa po niya na ipagtanggol ito. That's why mga kaibigan, ito po, payag po ba kayo? Ang reaction sa mungkahin niya na dapat imbestigahan ang pagsilbi ng warrant of arrest nung nakaraang June 10. Hindi raw po tama. Masyado raw pong excessive, unnecessary. Anak ng katakot-takot, mga kaibigan, nananaginip ka ng gising. Mas mabuti pa, magsaing ka na lang diyan sa iyong kusina. Hindi ka bagay sa Senado. Bagay ka sa pelikula. Sa Senado, hindi bagay. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.